May dalawang tao. Yung isang tao na yon is hindi niya hinaalagaan yung sarili niya. Okay, pagkatapos niya maglaro ng basketball, pagkatapos niya mag-workout, diretso tulog na. Hindi na siya maliligo, hindi na siya magtutoothbrush. Okay? At yung isang tao na yon is hindi siya nagpapagupit ng buhok every 2 weeks. Okay? Ang lagi lang niya na reason, okay lang yan. Hahaba din naman eh. Bakit pa ka magpapagupit? Okay lang yan. Nakakatamad magpagupit eh. Sayang pera. Okay lang yan. Hindi naman kailangan yung buhok. Saka siya rin yung tipong taong hindi gumagamit ng pabango. Na sobrang baho niya. Na wala siyang pakis-amoy niya. Tapos lagi lang yung sinasabi, okay lang yan na maamoy nila ako. Hindi ko naman kilala yung mga tao na nasa paligid ko. Hindi ko kailangan maging mabango. Kasi wala akong pakis sa kanila. Kasi wala akong paki sa kanila, ba't ako kailangan magpabango? Siya rin yung tipong tao na hindi nagugupit ng kuko. Yung tipong klaseng napakaitim na ng kuko. Kasi sobrang haba ng ano niya, ng kuko niya, to the point na nagkakaroon na o sumisiksik na doon yung mga dumi. Ganun siyang tipong tao. Tapos yung isang tao naman na, sabi may isang tao naman, siya yung tipong taong laging nagpapagupit every 2 weeks, lagi siya nagpapabango, kahit hindi niya kilala yung mga tao, kahit wala siyang paki sa mga tao, gumagamit pa rin siya ng pabango. Kasi gusto niya maging presentable siya, gusto niya maging mabango. And siya rin yung every 1 week or 2 weeks, or pag may nakita siya na parang humahaba na yung kuko niya, nagugupit na siya ng kuko, and siya rin yung tipong tao na lagi siyang naliligo, regularly siya naliligo na alam niya ang kahalagahan ng groom or alam niya ang kahalagahan ng kalinisan sa katawan. And ngayon, balikan natin sila after 2 weeks. Sa tingin nyo, yung dalawang tao na yun, sino ang magiging successful sa kanila at maraming ma-achieve na goals? Siyempre, hinaalagaan niya yung sarili niya. Okay? Sobrang halaga na alagaan mo yung sarili mo or magkaroon ka ng or i-groom mo yung sarili mo. Ang problema kasi ngayon ng mga tao is hindi nila inaalagaan yung sarili nila. Kasi ito karaniwang rason ng mga tao bakit hindi nila inaalagaan yung sarili nila. Kasi wala naman silang pakidaw sa iba. 'Di ba? Hindi naman daw nila kilala yon. So bakit nila iisipin yung sasabihin ng iba sa kanila? Which is, pwede mo namang gawin yun kahit, which is, pwede mo naman alagaan yung sarili mo kahit wala kang paki sa ibang tao. 'Di ba? Kasi maraming tamad ngayon alagaan yung sarili nila kasi hindi nila nakikita yung kahalagahan ng kalinisan sa sarili nila. Okay? Kaya sobrang importante kasi na maging presentable sa lahat ng tao. For example, 'di ba, pupunta ka sa isang business meeting and isipin mo pupunta sa isang business meeting tas sobrang baho mo, sobrang dumi ng kuko mo, mahaba yung buhok mo, 'di ba? Hindi ka naka-clean cut or hindi maayos yung buhok mo. Sa tingin mo ba pagkakatiwalaan ka nila? Of course, hindi ka nila pagkakatiwalaan, di ba? Kasi, syempre, ano ba unang nakikita ng tao? Ugali o yung muka? Syempre, yung muka, di ba? Business meeting yun. Paano sa tingin mo ba pagkakatiwalaan ka nila? Kahit sobrang bait mo, kahit sobrang mapagkakatiwalaan ka, kung itsura mo hindi mapagkakatiwalaan, I guarantee sa inyo, hindi ka mapagkakatiwalaan or i-reject ka. Especially kung may date ka, tapos kahit alam mong malinis yung intention mo, pero yung outfit mo or yung amoy, ewan ka na hindi maintindihan, hindi mo ba, sasagutin ka noon, at tingin mo ba, magkakaroon kayo na second date? Of course, hindi, di ba? Tingin mo ba kung yung buhok mo is napakalago, tingin mo ba, magkakaroon kayo na second date ng crush mo? Of course, hindi, di ba? Kasi sobrang halaga ng kalinisan sa sarili. Kasi, kasi kung ano yung pinapakita mo sa ibang tao, kung ano ka, yun yung character mo Kung malinis kang tao, of course, 101% malinis ka. Bagong gupit ka lagi, malinis kuko mo, 'di ba? Kasi inisip nila maliit na details lang naman yun, hindi na kailangan niya. Tandaan niyo yung maliit na details niyan, malaking impact yan sa sarili mo. Kaya sobrang halaga na alagaan mo yung sarili mo, 'di ba? So ano ba yung mga pwede mong gawin para alagaan mo yung sarili mo? Una-una is haircut, 'di ba? Magpagupit ka every 2 weeks, mga pare.
Okay? Hindi mo man kailangan na, ano ba magandang gupit, ganito ganyan. Maniwala kayo sa akin mga pare, fade lang. Babagay sa'yo yan. Kahit anong klaseng face shape ka, fade lang. Okay, tandaan mo, fade, clean cut. Yan o, clean cut. Ang akin skin fade yung pinapagupit ko ngayon para medyo matagal, humaba yung gilid ng buhok ko. And mahilig kasi ako sa mga clean cut eh. And kung ikaw naman yung tipong tao na gusto magpa-long hair, is habang nagpa-long hair ka, siyempre, una dyan, pag magpa-long hair ka, is medyo malago talaga siya eh, di ba? Medyo pangit siya tingnan. So, ang pinakamagandang gawin mo dyan is magpa-taper fade ka. Para kahit paano, medyo pa-longer style siya na parang malinis tingnan, di ba? And second naman, ni syempre, magupit ka ng kuko mo every 1 week or 2 weeks, mga pare, di ba? Kasi sobrang dali lang naman. May nail cutter ka, magkano lang naman nail cutter, magupit ka. May nakita ka medyo mahaba na, gupitan mo. Kasi, diyan makikita kung malinis ka eh. 'Di ba? Pag mahaba ko kumo ay sabi, 'di ba pag mahaba ko kumo, pag mahaba ko kumo, syempre, alam na syempre na hindi ka naglilinis sa sarili mo. Eh kung malinis yung kuko mo, makikita doon na malinis kang tao. Okay, or lagi mo inalagaan yung sarili mo. Alagaan yung sarili mga pare, or, 'di ba? Huwag niyo kakalimutan na alagaan yung sarili niyo. Kumbaga sabi nga nila, love yourself, 'di ba? Bago ka magmahal ng iba, kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Kailangan tanggap mo muna yung sarili mo, kailangan mahal mo yung sarili mo, dapat kilala mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. 'Di ba? And syempre, sunod naman is mag-workout ka. Sobrang halaga na mag-workout kasi kung out of shape ka, I'm sure na wala kang paki sa sarili mo. I'm sure na hindi mo mahal yung sarili mo kasi hindi mo nga magawang mag-workout eh. Hindi mo magawa mag-invest para sa sarili mo. Tapos tingin mo i-expect mo na ano na malinis kang, or ini-expect mo na mapagkakatiwalaan ka or what, hindi syempre, 'di ba? Kasi sarili mo nga hindi mo maalagaan, sarili mo hindi mo mapag-workout, 'di ba? Kasi kung mahal mo yung sarili mo, mag-workout ka, pipilitin mo maging healthy, pipilitin mo maging malinis eh, 'di ba? Pang-apat naman is syempre is gumamit ng pabango. Sobrang halaga gumamit ng pabango, 'di ba? Kasi pag mabango ka, 'di ba? Parang ang fresh mo eh. Ang fresh mo tignan, ang fresh ng amoy mo, yung aura mo is grabe, fresh yung aura mo. Eh kung mabaho ka, syempre yung confident mo is bababa kasi alam mo baho ka, may ilang ka lumapit sa mga tao. Okay? And last naman, syempre maligo ka regularly. Sobrang halaga maligo ka regularly kasi 'di ba? Kasi karaniwan tinatamad ng mga tao syempre pag, for example, pagkadali sa workout, hindi na maliligo, which is mali, 'di ba? Like, kailangan mo alagaan yung sarili mo eh. Hindi lang para sa iyo eh. Para din for example to the future. For example, may mga meeting ka, may mga business meeting ka, may mga events ka, kailangan mo maligo, okay? Kasi pag naamoy ka nilang mabaho ka, is the biggest turn off yan, tandaan nyo. Okay? Kaya tandaan mo, paano malalaman kung hindi mo susubukan?